Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, gagawa po tayo ng ube biko with cheese. So ito po yung aming handa ng undas. Bali, naisipan po namin mag biko. Kaya po gagawa po tayo ngayon ng ube biko with cheese. So ito po yung ating mga ingredients. Po, yung condensed milk, ube flavor. And then, ito po yung ating cheese. Any cheese, okay lang po. And then, meron po tayo ditong brown sugar. 1/2 brown sugar. And then, meron din po tayong pandan para po malasa po yung ating malagkit. And then, yung glutinous rice. And then, dahon ng saging. At saka unang kakanggata at pangalawang kakanggata. So, ayan po yung ating mga ingredients. Samahan nyo po ako at magluluto po tayo ng ube biko with cheese. So first, ito po yung ating glutinous rice. 1 kilo po yan. Pero tatakalin po natin para po matansya rin po natin kung ilan pong tutubigin natin. So ayan po. Sukatin po muna natin kung ilang gatang po yung 1 kilo ng glutinous rice. So ayan po, almost 7 cup po yung 1 kilo ng ating glutinous rice. So ngayon po, hugasan na po natin yung ating glutinous rice. So make sure lang po hugasan po natin siyang mabuti para po maging na po siya malinis. Ayan po, hugasan na po. Dalawang hugas okay na po. Para lang po matanggal lang po yung mga dumi-dumi niya. So ayan po, hugasan lang po natin. So ayan na po, hugas na po ang ating glutinous rice. Ngayon po tutubigan na po natin siya para po maisaing na po natin. Pero gagawin po natin ngayon yung pangalawang kakanggata, yun po muna ang tutubig, isasabaw po natin sa ating glutinous rice para po mas creamy siya rin siya, para mas malasa. So ayan po yung ating pangalawang kakanggata. So, ito po yung natira pang pangalawang kakanggata. Isama na rin po natin. So, yan. So, parang 3 cup lang po yung pangalawang kakanggata. So, ngayon, ang gagawin na lang po natin, dadagdagan na lang po natin siya ng water. So, ngayon po, magdadagdag na lang po tayo ng 4 na cups ng water.
para po sakto po yung ating 7 cups na sabaw para sa ating isasaing na glutinous rice. So, ayan. Water na lang po idadagdag natin. So, ayan po, after po natin mahugasan ng ating glutinous rice at matubigan, isasalang na po natin siya at para maisaing na po ang ating glutinous rice. So, ayan po, isaing muna po natin siya sa rice cooker para po mabilis maluto. And then, hintayin na lang po natin siya hanggang sa maluto. So, babalik po ako maya-maya. So, after 30 minutes, check po natin kung luto na po yung ating sinaing na glutinous rice. Wow! Guys, luto na ating glutinous rice. Kanina po pala nakalimutan ko, nilagay ko na po pala yung pandan dyan, di ko na po na video. And then habang inaantay po natin yung sinaing nating glutinous rice, nag-grated na po ako ng cheese at saka kinat ko na po yung mga banana leaf. Prepare ko na po para sa gagawin nating lalagyan ng biko mamaya. So, ayan po. And then, halo-haluin lang po muna natin itong ating glutinous rice para medyo lumamig. So, ayan guys. Haluin po muna natin siya para po tatanggalin ko na rin po yung pandan kanina na nilagay ko. So, ayan po. Hindi ko na po napakita kanina pero hinalo ko na po yung pandan. So, ayan po. Kaya yung pandan nakagpapabango po sa ating sinaing, sa ating pong sinaing na glutinous rice. Dagdag aroma po. So, ayan. Halo-haluin po muna and then tatanggalin ko po yung pandan. So, ngayon po magpapainit na po tayo sa malaking wok ng ating gata, yung unang kakang gata. So, ayan. Painitin po muna natin yung ating kawali. So, ayan po. Mainit na po ang ating kawali. So, ngayon, ang gagawin naman po natin, hinalo ko na po yung ating unang kakang gata. And then, yung po ibubuhos natin ngayon dito sa ating kawali para po siya pakuluin. So, kuluan po muna natin yung ating unang kakang gata. Ayan po. So, ayan po ang ating unang kakang gata. Haluin lang po muna natin siya para po hindi mamuo yung ating gata. So, ayan po, halo-haluin lang po. So, after po nating haluin yung ating unang kakang gata, ngayon po yung ating 1/2 brown sugar po ay yuhulog na rin po natin siya dito sa ating unang kakang gata para po ma-dissolve na rin po siya sa gata. So, ayan po, ilahat na po natin yung ating 1/2 brown sugar.
haluin po muna natin nun yung ating brown sugar sa gata para po ma-dissolve po siya. Halo-halo lang po para mag-combine na po yung tamis niya sa gata. So ayan po. So ayan po, after po natin haluin, maglalagay lang po ako ng konting asin pang tanggal umay para balance lang po, hindi po masyadong matamis. So ayan po, konting asin lang naman po. So pagkatapos po natin siya lagyan ng konting asin, haluin po muna natin siya uli para po mag-combine po yung alat at saka yung tamis sa ating gata. So yan po, halu-haluin lang po. So yan po, after 30 minutes, kumukulo na po yung ating kakang gata na nilagyan po natin ng brown sugar and then konting asin. So haluin po muna natin ulit siya. Ayan, hinaan po natin ng konti yung apoy. Ayan. Ayan, halu-haluin lang po natin yung ating kumukulong gata. Ayan. Halo-halo lang po. So ngayon naman po, sunod na po natin ilagay sa ating gata ang ube flavored condensed milk. So yan po yung mag-a-added ng kulay violet or kulay ube sa ating biko. So may extra sweet din po siya. At the same time, nagpapadagdag siya ng creaminess ng ating gagawing ube biko. Ito, haluin lang po natin uli yung ating gata na may kasamang ube flavored condensed milk. So ayan po, para po mag-combine po lahat yung lasa at yun din yung color. So ayan po, halu-haluin lang po natin. So after 30 minutes, ayan na po, kumukulo na po uli yung ating gata na may halong ube flavored condensed milk. So ayan, haluin po natin uli. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating sinaing na glutinous rice sa kumukulong pinakuluan nating gata, may condensed milks. So ayan po, lahat po ng sinaing nating glutinous rice ilalagay po natin lahat ngayon yan dito sa kawali na may gata. Pagkatapos po natin ilagay lahat yung ating glutinous rice, halu-haluin po natin siya.
So, ayan po, nakita ninyo, habang hinahalo ko po siya, dinudurog ko rin po yung glutinous rice sa ating gata para po hindi po magbuo-buo. So, yan lang po, continuous lang po ang paghahalo. So, ayan guys, after 15 minutes na pagpapakulo natin sa ating glutinous rice na hinalo natin sa ating gata, medyo mahirap na rin po siyang haluin, pero hindi pa po yan luto. Konti pa pong papakulo pa rin po hanggang sa medyo lumapot po siya ng todo. So ngayon, halu-haluin lang po natin siya para hindi magdikit sa ating ilalim ng kawali. Halu-haluin lang po natin siya guys para po hindi dumikit yung ating glutinous rice sa kawali. So continuous lang po ang paghahalo. So ayan guys, iwan po muna natin yung ating biko hanggang sa kumulo po siya. Hayaan po muna natin siyang kumulo hanggang medyo lumapot po siya ng todo. So yan, iwan po muna natin siya, balikan ko po kayo after 30 minutes. So, ayan guys, makikita ninyo parang wala na siyang ganong sabaw ng gata. Ayan po, tapos yung kumulo. Makikita ninyo na parang medyo na siya, makunat-kunat na ang ating glutinous rice. So ayan guys, after 30 minutes, napapansin ninyo yung ating glutinous rice wala na pong gata. So makikita ninyo mahirap na po siyang haluin. Medyo sticky na po siya. So yan po, ibig sabihin paluto na po talaga yung ating biko. So halu-haluin lang po muna natin siya uli. So ayan guys, after natin haluin uli yung ating biko,
So ngayon po sinisimot ko lang po yung mga biko na nadikit sa ating wooden spoon. So ayan na po. Ngayon po gagawin natin, papatayin na po natin yung ating kalan. Luto na po yan. So ayan guys, okay na tong biko na to. Ita-transfer na lang po natin siya sa ating lalagyan. So hinalo-halo ko lang din po muna ng konti para medyo lumamig po. So ngayon po naka-ready na po yung ating paglalagyan ng biko. Yung kaninang ginawa ko po habang nagsasaing pa lang tayo. So ayan po, i-transfer na po natin habang mainit yung ating biko sa ating lalagyan na may dahon ng saging. Para magdadagdag din po ng lasa yan sa ating biko. At the same time, aroma rin po. So ayan po, lagay lang po natin lahat kung hanggang saan po yung level po ng gusto nating biko sa ating lalagyan. Tapos po natin siyang ilagay sa ating tray. Ngayon po i-flatten po natin yung ating biko para po magpantay po. So ayan, flat lang po natin para po pantay po yung yung lapad po niya. Lupit pa ko. Kita mo yung mahagod ko. So ayan guys, matapos natin siyang ilapat, ngayon po hahati-hatiin ko lang po siya. Lagyan ko po siya ng parang guhit-guhit. Ayan po, para po may sukat po yung ating biko, para po pag kinain po ay may tamang sukat, tamang laki ng ating biko. So ayan po, ginuhit-guhitan ko lang po siya. Lagyan ko lang siya ng mark. Ayan. So ayan guys, pagkatapos po natin siyang ilagyan ng mark. So ngayon po, ito po yung ating grated cheese. Yan po yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating biko. So instead of latik po or nyog ang ilalagay natin sa ating ibabaw ng biko, ang naisipan ko po ay grated cheese, my own version, para po makakaiba naman, para may added na sweet, at the same time may medyo salty ng konti. So ayan po, cheese na lang po, yung grated cheese na lang po ang ating ilalagay sa ating biko.
Ayan na guys, ang ating finished product ng ube biko with cheese. So, ayan na po. So, 3 tray po ang nagawa ko. Ito lang po muna yung pinakita ko sa inyo. So, ayan po ang ating ube biko with cheese. Ang ating yummy ube biko with cheese. So, ayan na guys. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, 3 tray po ang nagawa ko ng ube biko with cheese. So, ayan po. Yung isa po, ibibigay ko sa nanay ko. And then, yung dalawa po sa amin. Dessert po namin. So, ayan po yung handa namin nung araw ng undas. Naisipan po namin mag-ube biko. Sabi ko, lagyan ko ng version ng cheese. Kaya, ayan po ang ating yummy ube biko with cheese. So, kailangan na po natin yan tikman. Yun lang guys. Thank you for watching. Until next vlog. Bye!